Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Programa na para sa lahat, wastong kaalaman, yan ang kailangan, ingatan ang katawan at huwag pabaya. Magandang araw sa ating lahat at welcome sa ating programang Crystal C Alkaline, kasandigan mo sa kalusugan. Ngayon, may special tayong panauhin na tutulong sa atin na maintindihan ang kahalagahan ng nutrisyon at kalusugan. At of course, yung supplementation. I am honored to introduce to you Doc Ayan, a registered pharmacist and a doctor of pharmacy na magbabahagi sa atin ng kanyang professional insights tungkol sa kalusugan. Doc Ayan, welcome sa ating programa. Thank you, Kate, and magandang araw sa ating subscribers, sa ating mga manonood, at sa mga nanonood sa ating pong programa. Para mas lubos natin na makilala ang ating panauhin, Doc Ayan, maaari bang ipakilala ang iyong sarili or background bilang registered pharmacist at doctor of pharmacy? Ayan, ako po ay registered pharmacist since 2019. Nagtapos po ako as a BS Pharmacy graduate, and then I took the licensure exams, and then natapos po ako sa University of Santo Tomas noong year 2022 ng Doctor of Pharmacy. And currently, nagma-masters po ako ng public health. So, when it comes talaga to, to health, Yes. tuloy-tuloy po yung knowledge ko when it comes to learning things about healthcare. Ayun, so salamat, Doc, no? So, ano yung naging motivation mo? Bakit pumasok ka sa field ng pharmacia or sa pharmacy at sa healthcare? Alam mo ba na ang pharmacy talaga, hindi yan yung first choice ko Oh. na course. And then, nung natapos ako, nakita ko yung gap ng healthcare sa Philippines. So, maraming Pilipino na hindi afford talaga ang healthcare. And when I was learning Doctor of Pharmacy, we always say this na parang prevention is still cheaper and better than treatment or cure. Kaya, yun yung motivation ko. Kaya until now, bakit involved pa rin ako sa healthcare? Even now na nagtuturo ako sa BS Pharmacy, I do health symposiums, I do health teleconsultations when it comes to telepharmacy to give advices. Kasi nga, karapatan ng Pilipino na i-avail ang proper healthcare without burdening their pockets. Ayan, so yun pala ang dahilan. So, eventually, si Doc, napamahal na siya sa industry ng healthcare, no? So, sa iyong experience, Doc, ano yung mga karaniwang health concerns na mga na-encounter mo or nakikita mo sa mga Pilipino? Yan, pinaka-common talaga po sa Pilipino is lifestyle diseases. Ano yung mga lifestyle diseases po? Yung mga hypertension, yung mga diabetes. Also, marami din po sa atin ang infectious diseases. Yes. Madaming nagkaka-flu. Oh. Now, ng environment natin is very polluted. Situated tayo, for example, dito sa Metro Manila, yung iba naman sa probinsya, marami rin po ang cases ng, for example, tuberculosis or other types of infectious diseases. Pero, karamihan talaga dito sa Pilipinas, lifestyle diseases po talaga. Ayun. So, yan ha, sa ating mga taga-subaybay. So, bantayan ang lifestyle. At kailangan mo nang mag-check. Diba? Check. Kung kumusta naman ang lifestyle mo. So, since lifestyle, Doc, so, in connection with their immune system, no, Doc? So, sa panahon ngayon, gaano kaimportante ang immune system? It's very important. Katatapos natin ng pandemic, right? Yes. And ano ba, it's been 3 years na natapos ang pandemic, tapos may mga diseases na dumarating, ang lifestyle diseases, tumataas ang kaso. Take note po ha, ang mga patients with lifestyle diseases are considered immunocompromised. Ibig sabihin ng immunocompromised, yung immune system po nila hindi po gaanong kalakas para mag-fight off ng infection.
That's why they are taking maintenance medications to at least cope their immune system. And it's very important also that we give supplementation. For example, sodium ascorbate, vitamin C supplementation to at least ma-improve, ma-cope or ma-boost yung immune system nila. Ayun. So, sa ngayon, since nabanggit ni Doc yung about sodium ascorbate, so maraming Pilipino ang kulang sa vitamins at nutrition. 'Di ba? Kasi yun yung kailangan ng ating immune system. So, ano ang magiging epekto sa ating katawan once na nag-take po sila ng vitamins? Okay, nabanggit mo nga Kate no na maraming Pilipino na talagang kulang sa supplementation. Isa po talaga 'yan sa problema, ang nutrition. Matagal na po natin 'yang problema. Meron tayong programa sa Department of Health na Sangkap Pinoy Program. Itong Sangkap Pinoy Program, fino-fortify nila ang mga pagkain. And also, meron tayong programa sa Department of Health na nagbibigay po sila ng supplementation sa mga bata. Kasi mataas po ang malnutrition sa mga kabataan. Okay? And pinaka-importante talaga na at least ma-inform natin sila ano ba ang epekto ng ating supplementation, especially nga itong sodium ascorbate or vitamin C sa katawan natin. Nabanggit mo kanina, ano ba ang ginagawa ng immune system natin? Yes. Of course, ang immune system natin, it helps to fight off infections. Kumbaga, may mga infection. Paglabas natin dyan sa kalsada, for example, marami ng microorganisms na pwedeng pumasok sa loob ng katawan natin. Kapag mababa ang immune system natin, kapag tamado ang immune system natin, hindi kaya ng immune system natin na labanan yon. That's why we need vitamin C supplementation to boost, to help our immune system fight off or labanan itong mga mikrobyo, for example, or kung ano man ang pwedeng pumasok sa katawan natin which can cause diseases. Ayun, so para mas maintindihan natin in layman's term yung about immune system, since kasama ko ngayon ay eksperto pagdating sa immune system. So, si Doc, magbibigay siya ng halimbawa tungkol sa immune system para mas maintindihan ng mga kababayan natin kung ano ba talaga ang immune system. Okay, inuulit ko. Ang immune system natin, parte siya ng katawan po natin. Ito po, responsable po siya na labanan ang mga infection o mga diseases o mga sakit na pwedeng pumasok sa katawan natin. So, example ng immune system natin, yung white blood cells natin. Ayun. Itong white blood cells natin, kinakain po nila yung mga mikrobyo para hindi po sila makapagbigay ng sakit sa katawan natin. Isa pa, ang skin po natin. Ayun. Ito ang first line na immune system po natin. So, kaya po ang skin natin makapal kasi barrier po siya, protection po siya sa pag-enter or pagpasok ng mga mikrobyo sa ating katawan. So, kapag for example, meron kang sakit, let's say example, you have human immunodeficiency syndrome or virus or HIV na nagpapababa ng immune system mo. So, kapag bumaba yung immune system mo, mahihirapan na siyang labanan itong mga infeksyon na ito. Doc, may nagtatanong ng mga taga-subaybay natin. Maraming klase ang vitamin C sa market. Ano daw po ang difference ng acidic at non-acidic vitamin C? Okay, yung difference ng acidic at non-acidic vitamin C, ayon from the word itself na. Acidic kasi ito, usually yung mga ascorbic acid natin. Pag tinake mo po sila, mahapdi po siya sa tiyan. That's why we advise them to take it after meals. Pagkatapos pong kumain, 1 hour after meals. Bakit? Kasi kapag tinake nyo po within meals, mataas po ang production ng tiyan natin ng acid. So, magkakaroon po talaga ng mahapding tiyan or upset stomach. While on the other hand, yung non-acidic vitamin C, alkaline po ang pH niya, tummy-friendly po siya, or mabait po siya sa tiyan, pag pwede nyo po siyang i-take with or without meals. Yun naman po yung maganda. Ito, ni-reformulate po na vitamin C, ang sodium ascorbate or non-acidic vitamin C, to help still
provide supplementation sa mga taong, for example, may hyperacidity, may ulcerations, and ang non-acidic vitamin C po kasi, for example, yung sodium ascorbate natin, mas madali po siyang i-store kesa sa ascorbic acid because ascorbic acid, commonly, fino-formulate siya as tablet. Madali po kasi siyang sirain ng environmental factors natin like, for example, oxygen. So, napapansin nyo, nagda-darken po yung tablet. Kaya ginawa po yung sodium ascorbate kasi mas stable po siya kesa sa ascorbic acid natin. Ayun. So, salamat, Doc. Sino po ang mas nangangailangan ng vitamin C supplementation? Lahat tayo, actually. Lahat tayo kailangan natin ng vitamin C supplementation. Bakit? Ang katawan natin, hindi kayang i-store ang vitamin C. Hindi kayang gumawa ng vitamin C. Unlike yung vitamin D na present na siya sa skin natin. Pero ang vitamin C, hindi natin kayang i-produce. That's why we need supplementation. And it's really part of our diet, Kate, no? Na we advise our taga-subaybay, our manonood, to take it every day. Okay? Kasi water-soluble vitamin po siya. Pag tinake nyo po siya, iniihi nyo po siya. Okay? So, every day, lahat po tayo kailangan po talaga ng vitamin C, sodium ascorbate supplementation. So, since sabi ni Doc, lahat pala tayo ay kailangan mag-vitamin C. So, as a pharmacist, meron bang edad na dapat magsimula mag-vitamin C? Kasi nakita ko sa ating flyers na pwede pala ang 6 months old baby, pataas. Actually, from the moment that you were born, nag-a-advise na kami na, okay, to give vitamin C supplementation or to give vitamin supplementation, vitamins and minerals. It's part of our, it's actually a need of our body. Tandaan nyo, mula bata hanggang tumatanda tayo, syempre, yung immune system natin, nagbabago po siya. I always say this, health is not a long-term goal. Bakit? Health is a state and it's not a state because it is ever-changing. Okay? So, for example, nung bata ka, malakas yung immune system mo. Nung tumanda ka, may mga risk factors ka, nagsusmoke ka, ganyan, or kunyari yung lifestyle mo, kailangan mo talaga ng supplementation. Kasi hindi mo alam yung degree ng pagkakaroon ng diseases. Ayun, and it's because of lifestyle, yun nga, kung bakit din yung mga tao ngayon is nagkakasakit. So, bakit kaya yung iba na nasa flyers natin is mas mataas yung dosage nila? Like yung nakita ko dyan na may cancer, blood, may lupus, di ba? Iba yung kanilang dosage doon sa hindi nagkakasakit. Usually, tinataasan po natin ang dosage ng vitamin C for those immunocompromised patients. Itong mga patients with cancer, patients with autoimmune diseases like lupus, to combat or to at least to manage of the infection or the current health scare or yung signs and symptoms na nangyayari po talaga sa kanila. So, may mga studies po tayo, for example, sa cancer. Ang vitamin C kasi antioxidant siya, di ba? So, evidence-based po siya, pwede po siyang maka-help, okay, to shrink the tumor, for example. Or for example, sa autoimmune disease. Ang autoimmune po kasi, the body will attack itself or the immune system attacks itself. Ang lupus, autoimmune siya. Di ba? So, hine-help mo yung immune system to balance also when it comes to autoimmunity. And that's evidence-based po. Oo. So, may nagtatanong dito, Doc, na uminom daw siya ng 3 capsules in the morning and 3 capsules sa gabi. Pero bigla daw siyang nagka-diarrhea. Ano yung masasabi niyo po doon, Doc? First and foremost, ang tanong ko is, anong type ng vitamin C yung tinik? Si sodium ascorbate po kasi lesser po yung chances na magka-diarrhea. That's why it was reformulated as sodium ascorbate. Evidence-based po, mas mataas yung chance ng ascorbic acid magka-diarrhea kapag nagtitake po. It's because of the acidity of the pH of the supplement.
Ayun, so maraming salamat Doc sa pagbahagi sa atin ng kaalaman. No, so may question pa dito Doc na Doc, ano po yung masasabi ninyo sa concept ng non-acidic vitamin C tulad ng ating produkto na Crystal C Alkaline? Okay, first and foremost, when you purchase po yung product, take note, you need to check if it's FDA registered po Yes. talaga siya. Saan nyo po check? Pwede po sa website ni FDA. Importante po yan. Tandaan nyo po, maraming nagkalat na counterfeit supplements, medications, cosmetics, pagkain. This can impose harm or risk sa inyo kapag hindi po siya FDA registered. Ibig sabihin, hindi po siya dumaan sa testing, hindi po siya dumaan sa confirmation from the Food, Drug, and Administration bago i-distribute sa market. That's why you need to check reliable sources. Yun po. Ayun, so sabi nga ni Doc, kailangan i-check ng mabuti para yung produkto ay legit talaga, no? So makikita nyo yan sa ating FDA portal. Meron naman po, registered si Crystal C Alkaline. So since pag-usapan natin Doc yung mga technicalities doon sa FDA. Kasi nagtatanong yung ating mga taga-subaybay, bakit daw ascorbic acid yung nakalagay dito, pero ang kanyang formula ay sodium ascorbate. Actually naman, when it comes to technicalities, sa FDA po talaga, they usually suggest this label, Yes. ascorbic acid as sodium ascorbate. Okay? Ibig sabihin, parehas lang naman po siyang vitamin C, pero since as sodium ascorbate siya, this is labeled as non-acidic vitamin C. Okay? Also, other technicalities is to check the packaging. Yun. We always say this, or tinuturuan ko sa mga estudyante ko, bakit napaka-importante ang packaging? Alam mo, Kate, pag ako Yes. nagche-check ng box ng mga estudyante, onting dent lang, talagang inaano ko yan. Bagsak. Kasi we always say na from the start of manufacturing, from the start of formulation until it will reach your patient or until it will reach your consumer, it must be 100% of good quality. Yan. Okay? Kaya mapapansin nyo, selyado po talaga. Open This is natin a Doc mask. para mapakita natin Ayan. na yung si Crystal C Alkaline ay talagang O, tingnan nyo, napakaganda. selyado po talaga siya. Tsaka may distinction para hindi siya ma-fake. Tandaan nyo po, lahat din po dapat ng information kasama po sa secondary packaging. Itong box na to, ito yung tinatawag nating secondary packaging. Ayan, Ayun. merong formulation, okay, may dosage and administration, may lot number, manufacturing date, expiry date, distributor name, manufacturing, indication, lahat, storage. Bakit kailangan ito, Kate? These are the basic information that we usually give to our consumers. Okay? Kasi ini-inform natin sila. Kasi nga, pwede nilang i-take ito, pwede nilang bilhin anytime. So, kailangan we assure them the safety and efficacy of our product. Okay? Buksan natin. Yes. Ayan may silica gel. Ibig sabihin, meron kang itong silica po kasi very important to absorb humidity. Yes, and Kasi ang products po, transport siya, different temperature Yes, po correct. siya. So it's part of quality control. Pag merong mga ganito, ibig sabihin dumaan siya sa strict current good manufacturing practice. Kuha ko ng isa, Kate, ha? Sure. Tignan mo yung Sure, Doc. packaging. Makapal siya. Okay? Kasi sabi ko nga kanina, pag transport siya, dapat protektado pa rin yung product. Bakit amber colored? Tandaan nyo, part din po ito ng quality control. Ibig sabihin, you still protect the product from sunlight, which can damage, which can melt the capsule, which can also cause deterioration or pagsira ng product natin. Kaya always check the quality of your products. Ulitin ko sa mga consumers natin, basahin ang label, okay? I-check nyo po ang packaging at i-check nyo ang quality ng inyong produkto.
Ayun, salamat Doc sa pag-explain sa ating taga-subaybay at malinaw na sa kanila kung paano mag-check ng legit na vitamin C kagaya ni Crystal C Alkaline. At ayun, at na-confirm ni Doc na quality ang ating packaging at quality ang ating produkto na Crystal C Alkaline. So ayan, maraming salamat Doc at magbabalik tayo mamaya. Be strong, be bright with Crystal C by your side. Fight off all the troubles, let the love inside. Effective, powerful, safe and true. Every day, every night, it's a blessing for you. Boost your immune, let your brain power soar. With every dose, you'll be ready for more. Prevention is always better and cheaper than cure. Crystal C Alkaline na yan. Subok na. Exclusively distributed by Lightsource Marketing Corporation and its independent distributors nationwide. Programa na para sa lahat. Wastong kaalaman. Yan ang kailangan. Ingatan ang katawan. At huwag pagbaya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation, moving up towards greater heights. This is Claudia. She wasn't looking for a love story. She was looking for the perfect summer. But then boom, sunshine, outfits flirting back, and scents sweeter than a summer crush. In just a hot minute, Claudia fell in love with a Plains and Prince summer. Plot twist? You're next. Looking for a powerful way to promote your business? Why not Royal Cable TV6? Royal Cable TV6 is your trusted local cable channel, delivering news, entertainment, and community stories straight not only in Laguna, but in the whole region of Calabarzon. Partner with us today. For inquiries, please contact us on 0968-164-5514 or to our email account at royalcabletv6@gmail.com. You can also message us on our Facebook account at Royal Cable TV6. Maraming salamat mga kasandigan. Programa na para sa lahat. Wastong kaalaman. Yan ang kailangan. Ingatan ang katawan. At huwag pagbaya. Okay, maraming salamat Doc sa pagbigay kaalaman sa ating mga taga-subaybay regarding the difference of non-acidic vitamin C at yung mga acidic vitamin C. So, Doc, sa panahon ngayon, 'di ba, ang daming pagkain na sumusulpot. Oo. So, mahilig ka ba Mahilig kumain? Sa, samgyupsal, mahilig sa matataba, di ba? Ayun. So, paano daw nakakatulong ang vitamin C like yung Crystal C Alkaline pag sila ay umiinom nito? Dahil nga, yung lifestyle diet nila ay talagang yung iba, masarap daw talagang kumain. Masarap talagang kumain, pero ano ba ang niyan, burden niyan? Ayun. Okay, sige, relate natin for example sa diabetes. Ayun. Ikaw ba mahilig ka ba mag milk tea? Sa ngayon, hindi na. Hindi na. Oo. Pero noon, oo. 100% Yes, sugar pa. oo. Okay, sige. For example, mataas ang blood sugar niyo, mataas ang glycemic content ng inyong Ayun. dugo. Okay? So, for women, for example, pwede sila magkaroon ng polycystic ovarian syndrome. Okay, may nagtatanong sa akin yan, Doc, paano po yung relationship ng PCOS sa diabetes, ganyan, sa mataas na sugar? Ang PCOS, parang yung signs and symptoms niya, type 2 diabetes mellitus, pero hindi natin siya kina-classify as type 2 diabetes mellitus. Okay? Ang diabetes is a lifestyle disease or a genetic disorder. Same na mataas ang glycemic content ng dugo sa katawan. Okay? So, anong gagawin natin? Okay? Of course, bukod sa diet, bukod sa exercise, bukod sa strict diet po talaga, bukod sa pagtitake ng medications, we also advise them to supplement themselves with sodium ascorbate, vitamin C. Bakit? May studies po kasi na nagsasabi na it can lower glycemic control. Ang vitamin C can lower glycemic content or sugar, or it can control
yung hyperglycemia or mataas na blood sugar sa katawan natin. Pag na-control natin yan, okay, of course, sa diabetes, anong pwedeng mangyari? Okay? Mabubos ang immune system. Pag nasugat ka, mag-i-improve ang blood clotting. Sa PCOS naman, yung hormones mo, magbabalance. Okay? So, ma-manage mo ang hormonal imbalance. Okay? And of course, when it comes to hypertension din, Doc, okay, sodium siya. When there is sodium, there is water. Tataas ang blood volume. Pero, facts will tell that sodium ascorbate is still safe for hypertensive patients. Okay? So, we always advise them also to at least, supplement themselves with sodium ascorbate. Sa mga high blood po dyan, safe po siya sa inyo. Sa mga diabetic, safe din po siya sa inyo. Sa PCOS, safe din po siya sa inyo. Generally, it is safe. Kahit ka sa buntis Sa buntis, common yan ang anemia. Ayun. Okay? Ang sodium ascorbate vitamin C, ini-improve niya ang attachment ng oxygen sa ating red blood cells to manage anemia. So, these are just, diseases na pwedeng makatulong ang sodium ascorbate. Okay? Pag gusto niyo pang magtanong, lapit lang po kayo sa amin, magtanong po kayo sa amin, then pwede po namin kayong bigyan ng other information. But those are, just some examples that I can share, Kate. Ayan ha, so sa mga nagdududa pa, dahil nga Doc, sabi nila, pumunta daw sila nagpa-check up dahil may high blood siya, pinagbabawal siyang mag-take ng sodium ascorbate kasi nga daw may sodium. So, sabi po ng ating doc, si expert, ating pharmacist, ayan, siya na po mismo ang nagre-recommend na safe po sa mga may high blood ang sodium ascorbate, especially our product, Crystal C Alkaline. Ayan, so doc, ano yung mga 3 simple health tips mo na pwedeng gawin ng ating mga taga-subaybay para sa kanilang pang-araw-araw na lifestyle? First and foremost, diet po talaga yan. Okay? So, although hindi natin mapipigilan ang pagkain. Okay? For example, pag na-stress ka, deserve ko to, mahilig tayo sa ganun. Ayun. Pero at least, sabi natin, ang sobra, bawal, nakakasama. At least watch out for your diet. Okay? Next is exercise. Okay? Exercise can also help boost or improve your mental health disorders, to manage stress, ganyan. And lastly, supplementation. Okay? And under supplementation is our product, Sodium Ascorbate Crystal C. Tandaan nyo po, hindi po lahat ng vitamins and minerals na kukuha sa diet. Ayun. Okay? So, for example, para to be able to at least get 70 milligrams of vitamin C supplementation in our body, kailangan mong kumain ng madaming oranges. Siguro mga 5, 6, ganon, to supplement. Kaso, sabi ko nga, naman nun, Doc, 5. yes, ganun talaga siya. So, syempre, hindi naman lahat nakakakain ng fruits. Oo, magkano na din yung orange ngayon? Mahal ang prutas ngayon. And of course, yung iba, sure ba tayo na naturally produced po siya or GMO? May studies po kasi when it comes to GMO products like our GMO vegetables, GMO food, na nakakasama din po talaga siya sa katawan. Ang pinaka-safe natin is we pharmacists formulated supplements to at least, to give kung ano ba yung kulang sa ating katawan. And it's part of our nutrition na pang-araw-araw talaga. Ayun. So, hindi pala kulang ang vitamin C na nakukuha natin. For example, kumain tayo ng prutas and of course, vegetable. Lalong-lalo na sa north, no? Na sabi nila, Ma'am, di baling hindi na ako iinom ng Crystal C Alkaline. Total, araw-araw naman po akong kumakain ng gulay at prutas. So, may nabasa ako dito, Ayun. Kate, no? Oo. Na, ayan, may testimony tayo when it comes to, I think may nakita ako sa goiter. Uy, Ayan. goiter. Oo. Alam niyo po ba, ito po sasabihin ko sa inyo, ang goiter, common siya sa norte. Bakit? Wala kaming dagat, lalo na sa bundok.
Wala tayong dagat. Wala tayong, Yung mga malalapit sa yes, bundok. wala tayong natural source ng iodine. Okay? May studies na ang sodium ascorbate can help manage goiter. Okay? So, yung ano natin, yung normalization nga ng hormones, yung hormonal Yes. imbalance, nababalance po siya when you supplement it with vitamin C or sodium ascorbate. So, sa mga may goiter, safe po siya sa inyo, pwede nyo po siyang i-take. Ayan, so isang tip or learning from Doc na maganda ang sodium ascorbate sa mga may goiter. Kaya yung mga may goiter daw, bakit daw parang hindi na lumalaki yung bukol nila o yung goiter nila. Doc, pwede ba ang Crystal C Alkaline sa mga nagpupuyat at sa mga may bisyo? Of course, Okay. definitely. Ang pagpupuyat po, okay, nakakasama po yan talaga sa immune system. Pero hindi nyo mapipigilan magpuyat sa dami ng trabaho natin. Sa mga mahilig manigarilyo, pwede po siya, safe po talaga siya. Ang pagbaba ng immune system, okay, isang manifestation, for example, is pagkaroon ng singaw, stomatitis. Okay? Pwede po ang sodium ascorbate supplementation to manage stomatitis or pagsingaw. Ibig sabihin, ini-improve nyo din yung immune system ng inyong katawan. Advisable ba, Doc, sa mga bata na nag-aaral? At syempre, ang mga kabataan ngayon, babad sa gadget. Makakatulong ba sa kanila itong Crystal C Alkaline? Definitely. Definitely po sa mga bata. Ang bata, mas kailangan nga po nila ng supplementation kasi sila po ang lumalaki. And we really need to impart them sa kanilang diet. I-part talaga ang supplementation sa kanilang diet. As I mentioned kanina, hindi lahat nakukuha natin sa pagkain. Ang bata, mahilig kumain ng kung ano-ano yan. So at least we supplement them kung ano yung kulang sa loob ng kanilang katawan. And of course, it's part of their own growth. Tandaan nyo po, ang malnutrition can also cause, delays in their memory, delays in their learnings. One step is to give them supplements, di ba? Kaya meron tayong fortified food fortification program, supplementation programs for them. So, safe po siya. Doc, ano po ang mas practical? Kumain ng prutas o uminom na lang ng Crystal C Alkaline? Of course, this is more practical, di ba? This is far cheaper. Imagine, magkano ba ang isang grapes? Yung half kilo ng grapes. Usually, 150 yan. O, di ba? O, edi kailangan mong kumain ng maraming grapes araw-araw. So, kunyari, for example, sa isang week, o na-compute mo na, more than 1,000 na yung nagastos mo. Magkano to, Kate, sa atin? 850. O, yung 850, 100 capsules na yan. Yun. Okay? So, wala pang 10 pesos? Wala pang 10 pesos po yan. Okay? And it can already supplement yung needs mo. Okay? It's far cheaper. It's cheaper talaga siya when it comes to eating prutas. Pwede ba kayong mag-take nito kahit kumakain ng prutas and gulay? Definitely. Wala naman pong interaction. Wala naman pong sinasabing may food interaction ang sodium ascorbate sa pagkain. Pwede ba ang Crystal C Alkaline, Doc, sa mga patients na dinadialysis? Yes, pwede po siyang isabay. Wala pong nagsasabi na may drug-drug interaction ito sa inyong maintenance medication. So, safe naman po siya. How about, Doc, sa mga transplanted na ang organ? Pwede ba sila uminom ng Crystal C Alkaline? Of course, sabi nga natin sa mga transplanted patients na umiinom kasi sila ng anti-rejection meds. Oh. So, yung anti-rejection meds na yun, talagang pinapahina niya yung immune system. Kasi, syempre, yung transplanted na organ, tinidetect siya ng immune system natin na, okay, this is foreign body. Okay, so, talagang i-attack ko yan. Pero, yun nga, nagtitake sila ng anti-rejection meds, ano ang burden sa kanila? Bagsak ang immune system. At least, when we give them supplementation, at least na manage natin kung ano yung kulang, kung ano yung kailangan ng immune system nila. Overwhelming kasi yung action ng immune system. As in, sobra-sobra siya sa normal na ginagawa niya. But, since we're giving anti-rejection meds, di ba po? So, humihina yung immune system, bumababa yung immune system. Ang sodium ascorbate,
pumapasok siya sa ibang mechanism ng immune system natin. Okay? So, doon niya, for example, when it comes to antioxidant action, doon naman siya pumapasok. Hindi yung ibig sabihin, okay, tutulungan niya sa immune system to fight off the organ. Hindi naman po yun ang ginagawa ni sodium ascorbate po natin. So, hindi siya counterproductive talaga. And we always advise this kasi may mga lumalapit sa akin na, okay, paano ba? Kasi nga, may kakilala ako, transplanted siya, nag-anti-rejection meds siya. So, sabi ko, okay, di ba sa cancer, yung chemotherapeutic drugs din, pinapatay niya lahat ng cells, tapos bumabagsak din yung immune system. So, we give them supplementation to supplement kung ano yung kulang. Di ba? Doc, how about sa mga na-stroke, paano nakakatulong ang Crystal C Alkaline? We advise them to give supplementation. May studies po kasi regarding sodium ascorbate that it can help prevent the occurrence of blood clots. Meron kasing dalawang type of stroke. Merong embolic and ischemic stroke. Yung isa sa utak, yung isa sa ibang parts ng katawan. So, delikado pag sa utak, 'di ba? And of course, kapag sa ibang parts ng katawan, minsan namamatay na yung for example, yung limb kasi wala na oxygenation dahil nga may bara. So, si sodium ascorbate, it can help na palabnawin, okay? To at least prevent the occurrence of blood clots. And sa mga taong may diabetes, mataas ang chance na magka-stroke. And as I think I mentioned a while ago, that it can help with glycemic control. Okay? So, kapag okay yung blood sugar mo, lesser chance or lesser risk na magkaroon ka ng stroke. Doc, according to some users of Crystal C Alkaline, bakit daw ang sarap ng tulog nila? Sabi ko nga kanina, yung antioxidant action niya, it can help with oxidative stress. It can deactivate or it can manage oxidative stress. Kaya nakakaganda siya talaga ng tulog. Maganda rin ang gising. And sabi ko nga po kanina, yung hormonal imbalance, nababalance po when it comes to supplementation. And ano po ba ang hormone natin for sleep? Melatonin. So kapag maganda or nabalance natin ang hormonal production natin, pati melatonin po natin nababalance po siya. Okay, Doc, may nagtanong dito ng ating mga taga-subaybay. Nakakatulong daw po ba ang ating product sa mababang libido? Ayan. Madaming causes ng mababang libido, Kate, no? So, minsan stress, minsan hormonal imbalance din. And may study na ang sodium ascorbate vitamin C, it improves blood circulation. Okay? Yung blood circulation po, pag nag-normalize po siya, it can also help with erectile dysfunction. Okay? And of course, yung libido, it goes pa rin sa hormonal release po natin. So, sabi ko nga kanina, kapag balance ang hormones po natin, lahat po ng aspeto ng ating katawan ay nababalance din po at nagpa-function well and good. I-relate natin yan sa pag-iinom, for example. Okay, so pag kunyari tumotoma ka talagang expected na mababa ang sperm count mo. It's because it can also, cause the sperm production. Okay, so kapag ni-normalize natin, okay, so pag we gave supplementation, for example, sa mga mahilig uminom. Okay, di ba? Sabi ko kanina, antioxidant siya. It deals with oxidative stress. So, if na-manage natin yon, it can restore normal production of our sperm count. And of course, sa PCOS, sa mga hirap magbuntis dahil may PCOS, di ba? So, kapag ni-normalize natin ang hyperglycemia or blood sugar, tapos ni-restore natin ang hormonal balance, it can still help with, pregnancy related disorders. Doc, how does Crystal C Alkaline helps women during menstruation and post-menstruation? As I was saying a while ago, when it comes to menstruation, pre-menstruation, post-menstruation, it really goes with hormones. Alam nyo, when you talk about anatomy and physiology, malaki talagang impact ng hormones yan sa katawan. So, sabi ko kanina, kapag binabalance natin ang hormones natin, okay, when we give supplementation, then at least
we manage mood swings, we manage, any other, siguro psychological effects of those premenopausal or postmenopausal scenarios na nangyayari sa ating mga kababaihan. Mahirap sa mga nagpo-post-menopausal era na talagang nagkakaroon sila ng anxiety, mental health disorders, so nakakatulong po talaga siya. Very broad po kasi yung when we talk about the topics ng mental health, no, and the menopause, kasi maraming triggers or factors yan. So, as sabi ko nga kanina, when we balance our hormones, we improve the well-being and the quality of our lives. And saan natin nakukuha yun? Supplementation can help with that. Ayun, dahil nabanggit mo, Doc, regarding mental health. Doc, paano nakakatulong ang Crystal C Alkaline? Okay, so mental health is really an epidemic right now, no? It's one of the major concerns na hinaharap natin on this era. And ang mental health talaga, sabi ko kanina, it's very broad. Malawak siya. Maraming triggers. Pero one of the things that supplementation can help is, according to psychologists, is a good gut, okay, a good tummy or a good, genitourinary tract or gut can help at least ease, triggers or triggering yung mga physical symptoms ng ating mental health. So, kaya nga bukod sa probiotics, we give supplementations like vitamin B, vitamin C, like that, vitamin D, to at least improve the gut and improve yung normal function ng ating nervous system. Ano ba ang unang natitrigger when it comes to mental health disorders? Our nervous systems, yung utak natin, yung brain. Ayan, so Doc, ito bang ating produkto na Crystal C Alkaline ay may epekto or nakakatulong to sa ating balat, sa ating hair, sa ating skin? Sabihin na natin from head to toe, nakakatulong ba ito sa mga ating taga-subaybay? Okay, sa mga mahilig magpaganda dyan, di ba? So, Ayun, meron tayong tinatawag na oxidative stress. Ayun. Ano ang oxidative stress? Okay? So, eto, pag sinabi may oxidative stress ka sa loob ng katawan, ibig sabihin sinisira niya yung loob sa loob ng katawan mo. For example, yung puyat. Yan. It can increase oxidative stress. Nagkakaroon ng pagnipis ng buhok, 'di ba? Anemia, for example, sa pagchichip ng nails, minsan yung PCOS, yung diet. 'Di ba? It can also lessen the confidence, especially sa mga kababaihan, 'di ba? May studies po tayo, or talagang binibigay naman talaga ang vitamin C when it comes to, to boost collagen synthesis and production. Pag nag-boost po kasi, nag-increase yung collagen sa loob ng katawan natin, ano ba? Ano ba ang benefit niya sa katawan? Ang collagen kasi, kailangan yan for skin, nails, and hair production. So if you boost that, if you increase yung synthesis, gaganda yung itsura ng nails mo, babalik siya sa healthy, na hindi siya mag-chip, yung hair mo, hindi siya magda-dry and brittle, and of course, yung skin mo, hydrated po siya. Also, sinabi ko nga kanina, sa mga gusto magpapayat, di ba? Mahirap pumayat ngayon, di ba? Ayan, may mga naririnig ako, bumibili ng counterfeit medications para daw magpapayat. Pero, as I mentioned a while ago, it can help with glycemic control. Okay? 'Di ba pag mataas ang sugar sa loob ng katawan natin, minsan tumataba tayo, 'di ba? And of course, ang sodium ascorbate, according to studies, it can control yung increase ng blood sugars po natin, which can also help, lessen the body fat in our body. And of course, sabi natin, antioxidant siya. Ayan, sino bang mahilig uminom dyan? Diba? Ay, oo. Yan yung problema. Karamihan ng mga kababaihan. Naglalakad ako sa neighborhood. Asawa nila, lasing. Oo, yung sa neighborhood namin, tumutoma araw-araw. Diba? Parang, and of course, ano ba kasi ang naapekto pag umiinom tayo? Bukod sa stomach, yung liver din po natin. Ang liver po natin, very important siya for metabolism. Ang metabolism is yung pag-convert or yung at least pag-deactivate natin ng mga gamot, ng mga pagkain, or kung ano man, toxins, para mailabas natin sa katawan.
what if sira na yung liver mo? Ano nang mangyayari? 'Di ba? So, itong supplementation natin, it can also help, restore good liver function. Okay? Especially sa mga madaming tinitik na gamot, especially sa mga mahilig uminom. And since antioxidant siya, it can manage oxidative stress by deactivating it. So, yung oxidative stress, pag pinolis siya nung antioxidant property nung sodium ascorbate natin, okay, nanu-neutralize yung oxidative stress. That's why very powerful antioxidant si sodium ascorbate, vitamin C po, according to studies. Ayun, and syempre, indication din, Doc, 'di ba, sa mga lab test na talagang nagdo-normal na yung hormonal imbalance, nagiging normal na yung kanilang cholesterol, at nagdo-normal ang kanilang blood sugar, Doc, no? Doc, ano ba yung difference ng tablet form at yung capsule form? Ano yung difference nun, Doc? Actually, when it comes to storage talaga, mas madali i-store ang capsule form and mas stable po talaga siya. Also, sa mga hirap talagang mag-take ng solid dosage forms, o ito yung tinatawag natin solid dosage forms, yung capsule, finormulate siya for ease of administration or yung pag-take po natin. Also, yung sodium ascorbate product po, mapapansin nyo, pag binuksan nyo siya, crystals po siya, right? Yung crystals po, kaya po ginawa siyang crystals para mas madali po siyang ma-dissolve. Pwede po siya sa mga hirap mag-take ng solid dosage forms. Yung iba kasi pinapasok sa banana, pinapasok sa ibang pagkain, pero hindi pa rin. Although, ang maganda sa product natin, Kate, pwede mo siyang i-mix sa juice, sa water, wala naman siyang lasa and sa milk, and pwede nyo po siyang ipatake sa bata or kung sino man yung nangangailangan nito. Very good po siya sa mga geriatrics natin o yung mga matatanda po nating family members na syempre sa kanila hirap ng lumunok ng kapsula or tablet. Although, mas madali naman talagang i-take ang kapsula. And based on pharmacokinetic principles po, ang capsules, mas madali siyang ma-absorb or mas mabilis ang absorption niya sa katawan. Okay? Kasi, when we talk about technicalities, Kate, pag yung capsule kasi pumasok sa loob ng katawan, yung water kasi, yung molecule sa loob ng katawan, sinisira agad yung capsule, mas madali na siyang ma-distribute sa katawan. Unlike yung tablet na marami pang pupuntahan, magbe-break pa yan, pupunta pa sa loob ng bunganga natin, itatry i-break. So, madaming ganun. That's why, yung capsule, bukod sa pagiging stable niya, mas madali, mas mabilis din yung absorption niya. And of course, ang ease of administration or pagbibigay natin sa product natin. Pwede mo siyang buksan, mimix mo siya sa juice, water, or milk. And pwede mo siyang ibigay sa mga nahihirapang mag-swallow. Ayan. So, grabe. Very friendly. Kahit anong ways mo na pag-inom, you can take it capsule po or pwede nyong i-mix sa water. Ayan. So, maraming salamat, Doc, sa mga kaalaman na ibinahagi mo sa ating mga taga-subaybay. So, muli, magbabalik po tayo dito sa Crystal C Alkaline, kasandigan mo sa kalusugan. Be strong, be bright with Crystal C by your side. Fight off all the troubles, let the love inside. Effective, powerful, safe and true. Every day, every night, it's a blessing for you. Boost your immune, let your brain power soar. With every dose, you'll be ready for more. Prevention is always better and cheaper than cure. Crystal C Alkaline na yan. Subok na. Exclusively distributed by Lifesource Marketing Corporation and its independent distributors nationwide. Programa na para sa lahat. Wastong kaalaman. Yan ang kailangan. Ingatan ang katawan at huwag pagbaya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation, moving up towards greater heights. This is Claudia. She wasn't looking for a love story. She was looking for the perfect summer.
But then, boom, sunshine, outfits flirting back, and scents sweeter than a summer crush. In just a hot minute, Claudia fell in love with a Plains and Prince summer. Plot twist? You're next. Looking for a powerful way to promote your business? Why not Royal Cable TV6? Royal Cable TV6 is your trusted local cable channel, delivering news, entertainment, and community stories straight not only in Laguna, but in the whole region of Calabarzon. Partner with us today. For inquiries, please contact us on 0968-164-5514 or to our email account at royalcabletv6@gmail.com. You can also message us on our Facebook account at Royal Cable TV6. Maraming salamat mga kasandigan. Programa na para sa lahat, wastong kaalaman. Yan ang kailangan, ingatan ang katawan at huwag pagbaya. Okay, Doc, ayan, may mabilis tayong segment na tinatawag natin na myth or fact. Sasagutin ninyo kung myth or fact. At konting explanation lang din. So, pag myth, ito ay haka-haka. So, kapag fact, ito ay katotohanan with basis talaga siya. No? So, Doc, sapat ba ang pagkain na prutas para hindi na uminom ng vitamin C supplement? That's a myth. Sabi ko nga kanina is kulang or kailangan natin ng madaming prutas para masuplayan yung needed na amount ng vitamins natin sa katawan. So, that's a myth. Ayun. So, Doc, kapag umiinom ka ng vitamin C, hindi ka na ba magkakatrangkaso? That's a myth. Pwede ka pa rin magkatrangkaso, pero if you're on vitamin C supplementation, lesser na po yung burden or lesser na po yung worsening signs and symptoms ng trangkaso or flu. Ayun. So, Doc, mas mataas na dose ng vitamin C, mas mabilis ang epekto sa katawan. That's a fact. So, kaya nga natin ini-increase yung dosage ng vitamin C natin sa katawan to boost our immune system and also to maximize absorption sa loob ng ating katawan. Doc, myth or fact, lahat ba ng vitamin C ay acidic sa tiyan? That's a myth. Meron tayong mga non-acidic vitamin C like yung product natin na sodium ascorbate which is tummy-friendly po siya. And very good po siya sa mga may hyperacidity and for patients with stomach ulcers. Ayun. So, Doc, ang puyat at stress ay nakakapanghina ng immune system. That's a fact. Kasi nga, pag stress po tayo at pag puyat po tayo, ini-increase niya po ang oxidative stress which can be harmful in our body. Itong oxidative stress are also called as your free radicals. That's why supplementation with antioxidants like your vitamin C can help, they help neutralize or they help combat yung effects ng oxidative stress or free radicals natin from puyat and stress. Ayun. So, Doc, kahit healthy ang pagkain mo, minsan kailangan pa rin ng supplementation? That's a fact. Kasi hindi po lahat nakukuha natin sa pagkain. That's why we need supplementation to supplement kung ano po yung kulang na nakukuha natin sa pagkain or hindi natin makuha sa pagkain. Ayun. So, Doc, kailangan ba laging after meal uminom ng vitamin C? That's a myth. Kasi may mga products po tayo, like itong product natin na sodium ascorbate, pwede po siya i-take with or without meals. Ang vitamin C ba ay para lang sa skin o pampaganda? That's a myth kasi hindi lang pampaganda ang gamit ng vitamin C. Ginagamit din siya to, to boost our immune system, to improve or to help our immune system combat diseases. And of course, there are other studies na nagpo-prove ng benefits ng vitamin C when it comes to cancer, when it comes to lifestyle diseases, and of course, other diseases like our autoimmune diseases. Doc, hindi lahat ng vitamin C ay pareho ang absorption sa katawan. That's a fact. Hindi po lahat. Kasi
may mga other vitamin C like acidic vitamin C. Minsan there is erratic absorption sa loob ng katawan. It can also cause hindrance ng absorption. Depende po din kasi sa pH and depende rin po kung merong other factors na nagkakaroon ng impediment ng absorption ng vitamin C sa loob ng katawan. That's why na-reformulate po itong sodium ascorbate to optimize, sabi ko nga po, to optimize maximum absorption. Ayun, last question, Doc. Ito ba ay myth or ito ba ay fact? May vitamin C na mas gentle sa tiyan dahil non-acidic o alkaline. That's fact. That's a fact. So, itong na-reformulate as sodium ascorbate, which is tummy-friendly, you can take it with or without meals. And of course, sabi ko nga po sa inyo, it was reformulated to enhance quality when it comes to para sa mga consumers po natin. So, bago tayo magtapos, Doc, baka may mensahe kayo sa ating mga taga-subaybay kung paano nila alagaan ang kanilang kalusugan at ano yung mga gusto mong ipaalala sa ating kapwa Pilipino. Alam mo, Kate, health is really wealth. Okay? Mahirap magkasakit ngayon. It can really burden the pockets, especially na hindi tayo mahilig sa insurance, ganyan. Mahal ang pagpapa-ospital. Prevention is still cheaper and better than cure. That's So ipaalala ko yan sa mga ating kapwa Pilipino na kahit sa universal healthcare, di ba? According to the World Health Organization, talagang ini-implement natin na prevention is still better and cheaper than cure. And sana sa ating mga kapwa Pilipino, kapwa manonood, taga-subaybay, talagang i-embody na itong philosophy na ito sa kanilang buhay. Ayun. So, maraming salamat, Doc, sa napakahalagang kaalaman na ibinahagi mo sa ating mga taga-subaybay. Lahat ng nanonood ngayon, ayan, kailangan pa rin talagang prioritize ang ating kalusugan. Diba? Ayan. So, hanggang sa muli, ito si Kate Bagilat at ito ang Crystal C Alkaline, kasandigan mo sa kalusugan. Programa na para sa lahat, wastong kaalaman. Yan ang kailangan, ingatan ang katawan at huwag pagbaya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. Looking for a powerful way to promote your business? Why not Royal Cable TV6? Royal Cable TV6 is your trusted local cable channel, delivering news, entertainment, and community stories straight not only in Laguna, but in the whole region of Calabarzon. Partner with us today. For inquiries, please contact us on 0968-164-5514 or to our email account at royalcabletv6@gmail.com. You can also message us on our Facebook account at Royal Cable TV6. Maraming salamat mga kasandigan. This is Claudia. She wasn't looking for a love story. She was looking for the perfect summer. But then boom, sunshine, outfits flirting back, and scents sweeter than a summer crush. In just a hot minute, Claudia fell in love with a Plains and Prince summer. Plot twist? You're next.
Ride with us, kaibigan, and join our Motor Central Kaibigan community. Para ma-enjoy nyo ang mga benefits tulad ng pagkakataon na maibahagi o mai-flex ang inyong riding experience at manalo ng special gifts. Express your opinion and idea sa kapwa kaibigan member. Special promotion tulad ng raffle draw and referral program